napupuno yung buhay nila, nauubos yung oras nila sa chismis, sa buhay ng may buhay ng iba. At yung iba naman, suwail sa magulang, napupuot, naiinggit, nagsiselos, kahalayan, kalasuan, at marami pang iba. Kahit yung kasarian ng lalaki at babae na nilikha ng Diyos, dalawa lang, pinabanggit po doon na isa sa mga pagnanasa ng isang tao. Yung lalaki gusto niya yung kapwa lalaki, yung babae gusto niya yung kapwa babae. Hindi na naging tama, naging magulo na at hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos. Yan yung ginagawa ng mga kaibigan ng sanlibutan na kaaway ng Diyos. At ang pinaka dahilan niyan, mga kapatid, yung pagiging mapagmataas. Yung ang tingin mo sa iyong sarili ay mas mataas ka pa kaysa sa Diyos. At laging nauuna yon. Prioridad mo sa iyong buhay, yung sarili mo. Hindi yung kagustuhan ng Diyos. At ang masaklap pa nun, mga kapatid, hindi lang ang tingin mo sa sarili ay mas mataas, ikaw yung boss ng buhay, yung masusunod, kundi yung kalooban mo at yung kalooban ng Diyos, mas matimbang sa iyo yung kalooban mo, yung ninanais mo. Yung tinatawag nating sariling pagnanasa. Imbis na yung kalooban ng Diyos, yung layunin ng Diyos na mangyari sa atin bilang kanyang nilikha, hindi mo na gagawa dahil ikaw ay umiibig sa sanlibutan. At seryoso si Santiago dito dahil sinasabi niya na kapag kinaibigan natin o inibig natin ang sanlibutan, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Gusto niyo bang maging kaaway ang Diyos? Ayaw natin, mga kapatid. May mga pagkakataon din na baka maisip natin, pag sinabing kaaway ng Diyos, ayan yung mga walang relasyon sa Diyos. Yan yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Hindi, mga kapatid. Ayon doon sa talata 4, sila yung mga tao na kabilang doon sa pagtitipon, kasama ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus, na nagsasabing kaibigan sila ng Diyos, pero iba naman pala yung kanilang kaisipan, yung kanilang ninanais. Ang mga kagaya nito, yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, yung mga matatalinong tao, at yung mga tao na ang gusto ay kasikatan, mapalawak yung kanyang nasasakupan, yung mga tao na ang layon ay mapasa kanya ang mundo. Ganon ang taksil, ganon ang kaibigan ng sanlibutan, ganon ang kaaway ng Diyos. Kaya nga, sa atin, mga kapatid, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na huwag nating ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Bakit? Kasi ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos Ama. Ang mga nasa ng laman, nasa ng mata, pagmamalaki sa mundong ito, yan yung matatagpuan sa sanlibutan. At hindi galing yan sa Diyos, mga kapatid. Galing yan sa sanlibutan. At ang numero 1 nag-uudyok dyan ay yung makasariling hangarin ng tao. Tayo na biktima tayo, mga kapatid, ng ganyang problema. Naging taksil tayo, naging kaibigan tayo ng sanlibutan, naging kaaway tayo ng Diyos. Pero salamat sa Panginoong Hesus dahil inabot niya tayo sa kanyang mga biyaya, habag, at kapatawaran, at walang hanggang pagmamahal sa atin. Kaya mapalad yung mga kaibigan ng Diyos, mapalad yung mga kakampi ng Diyos, mapalad na ang kanilang pinagbabatayan ay ang Diyos na lumikha.